Rules of 72. Yung mga tao daw na nakakaabot ng edad na 72 years old, sila yung mga taong hindi stress. Bakit hindi stress? Kasi mayroong naipon na ganito. Okay? So paano mo iipunin? Kailangan nating malaman ang sikreto ng mga bangko. So ayon dito sa Rules of 72, how money works. Okay, si Mr. Depositor daw, nagdeposito ng 100,000 sa bangko sa edad na 20 years old. Okay? Pag edad niya ng 56 years old, nakakuha siya ng 400,000. Okay, 72 divided by 4% na binigay ng bangko. Halimbawa, kahit wala namang ng bangko ngayon na nag-o-offer ng 4%. 72 divided by 4% equals 18 years. 18 years bago nagdoble. So, 20, dalawang 18 years lang, naging edad na siya ng 56 years old, nakakuha siya ng 400,000. Okay? Kabayan, tatanungin kita, kumita ba siya? Kumita siya kung hindi siya tumanda. Kapalit na 20 years old niya, nakakuha siya ng 400,000, 300,000 na kinita sa edad na 56 years old. Sino ang kumita talaga? Itong bangko. Bakit? Itong bangko, nilagay niya yung kasi meron siya financial education Nasa financial industry siya. So, alam niya na dapat mas malaki yung interest na pagpapasukan ng pera niya. So, dito nilagay, laway lang puhunan ni Mr. Bangko. Nilagay niya sa 12%. Every 6 years, nagdodoble yung pera niya. 6 times 6, 36. Okay? Nung winidraw ni Mr. Bangko yung pera ni Mr. Depositor dito, sa pinaglagyan niya, ang nakuha ni Bangko ay ito, 6.4 million. Okay? 6.4 million ang nakuha niya. Pero ang binigay niya sa mismong nagmamayari ng tunay na kapangyarihan, yung mismong pera, yung mismong puhunan, ang binigay na yung bangko ay 400,000 lang. So yan yung sikreto ng mga bangko kung bakit ang mga bangko lalong yumayaman. O yung halos lahat ng milyonaryo, bilyonaryo sa Pilipinas nagtatayo ng sarili nilang bangko. Bakit? Kasi ito ang sikreto, Rules of 72. 72 divide the percent of interest equals the years kung kailan magdodoble yung pera nila. So yan, ito pala yung sikreto ng mga bangko. Siyempre hindi nila sasabihin yan, di ba? Kaya nga napapansin mo tuwing matatapos ka ng magbayad ng utang mo sa bangko, di ba 3 months pa lang, 2 months pa lang, 1 month before na matapos yung pagbabayad mo, tumatawag na sila, di ba? Ang sasabihin nila, baka gusto nyo pong umutang ulit. Tapos tuwang-tuwa tayo, di ba mga kabayan? Tuwing Pasko, di ba? Nagpaparapol sila ng washing machine, TV, plancha, cellphone case, kung ano-ano. Pero hindi natin alam na yun pala. Ganun pala sila kumikita yung pera nila. Yan yung maganda kapag nag-aral ka ng financial education. Malalaman mo kung ano yung mga sikreto ng mga taong mga asensado na sa buhay.